Hello, what's up? This is Kotman back again for another video. Random Android tips tayo for today. So, wala pa akong nagagawang random Android tips actually ngayong 2024. Last random Android tips is 2023 ba? So, ito po mga random lang po ito. Walang specific na topic pero mga Android tips po ito lahat. So, unang-una, alam nyo ba na nauuso na ang AI? 'Di ba? Meron ChatGPT at meron Gemini sa Google. Pero alam nyo ba na pwede kayong magkaroon ng Gemini? Yes, the Gemini AI sa mismong smartphone nyo. Kahit hindi flagship ang smartphone nyo. Yes, ito nga gamit ko is Nothing Phone 2a. Yung pinaka-mura yata nila. Pinaka-budget ng Nothing. Ay, meron pa pala mas mura yung CMF. Pero budget smartphone ito. So, basically, basta Android at meron kayong ganitong app na to. Eto, yan. Kapag meron po kayo niyan, Google Messages, yan kayo natanggap ng mga SMS and text, possible, okay? Possible na meron kayong Gemini app. Okay, ano ba itong Gemini app na to? Kanina pa sinasabi yan eh. Ano ngayon kung may Gemini app? Pues, ito po yan. So, kung mapapansin nyo, pag pumasok po kayo dito sa Google Messaging app, meron dapat na makikitang Gemini. Yan. So, kapag meron po kayo yan, para na rin kayong may ChatGPT sa inyong smartphone nang hindi po kailangan na flagship at walang bayad. Okay, free po ito. Free sa smartphone nyo mismo. Available yan. Gemini na yan. Okay, provided syempre na updated itong Google Messaging app nyo. Oops, yan. Kailangan updated sa latest. Kasi ako napansin ko to mga 2 to 3 days ago lang. Sabi ko, para saan ba itong Gemini na to? Alam ko AI ito eh. So, since yesterday, binalikan ko siya, tinetest ko siya, and ito nga po mga, ang dami ko na naitanong sa kanyo. Yes, pwede po kayong magtanong anything and everything under the sun. Of course, pero siyang limitations. Tandaan natin, may limitations pa rin siya. Pero, for most of the time na, imbis na gumamit pa kayo ng Google, okay? Google search, pwede nang direct sa inyong messaging app itong Gemini. So, sample, ayan o. Ito ba katanong ko, what is the most popular smartphone brand? Blah, blah, blah. Give me the top 5 list. Top 5 smartphone brands in the Philippines as of first quarter 2024. May sagot. Diba? Best mic for vloggers in the Philippines na budget lang, affordable, ito daw. Ito pa, pwede rin kayo magtanong kung ano yung best budget smartphones this 2024 in the Philippines. Ayan o. So, ito daw ang best budget smartphones. C67, Infinix Zero, Honor X7B, Huawei Nova Y72, Vivo Y27s. Para sa mga estudyante, I don't promote this pero meron feature na to. I'm sure marami pa rin naman gagamit sa inyo kahit di ko sabihin to. Pero I did try make a short essay about the rise of iPhone and tinype ko. Ito, in fairness lupit. Tapos I requested ito. Medyo controversial to ngayon. Tell me more about Samsung Green Line. Samsung Green Line, la. So, nandito sa kanya, hardware defect nga daw talaga. So, kahit si Gemini alam yon. Which smartphone has one of the best battery life in 2024? In fairness, ang nanalo ay iPhone 15 Pro Max. Ito yung tanong kahapon eh. What is the difference between OLED and AMOLED? Tinanay ko kung sasagutin niya. Although, hindi ito yung sinagot ko. Hindi ko ito ginamit yung sagot niya. Pero, yeah, it makes sense. Actually, tama rin yung sagot niya. Ito, live example. Try natin. Are China phones safe to use? Try natin kung ano sasagot niya. Yun! So, may sagot siya. The safety of China phones is a complex issue with varying perspectives. So, hindi niya directly sinagot na safe. May complex issue daw. So, ultimately, the decision of whether to use China phone is a personal one. Pwede niyo itry ito, promise. A requirement lang is, of course, I believe kailangan may internet din kayo dito. May data. Kung di ako nagkakamali. And another one is dapat naka-turn on yung RCS chat nyo. Yeah, hindi siya gagana kung hindi naka-turn on yung RCS. So, i-on pa natin. And then verify number. Basta i-turn on nyo lang yung RCS nyo. Then saka pa lang siya gagana. Itong si Gemini sa Google Messages. This one. Okay? So, yun yung pinakauna. Haba na agad. Pero I have to emphasize that kasi very useful yan for most people. Hindi nyo na kailangan magbayad ng ChatGPT, bumili ng high-end smartphone para lang magkaroon ng AI sa inyong mga smartphones. Just install Google Messages at kung meron ng built-in, very good, i-update nyo sa latest na lang. And then, ma-avail nyo na tong Gemini feature na to within the Google Messages. Good job. Now, pangalawa, alam nyo ba na ang iPhone 14 ay supported na ang pag-show ng battery health at even sa charging cycle, kung nakailang charge cycle na. One charge cycle nga po pala is 100% na, ibig sabihin 100% na konsumo na charge. Okay? That means 0 to 100%. So, usually, mahanap yun sa inyong battery settings. Okay? Pero kadalasan pa rin ngayon sa mga smartphone manufacturer, hindi nila nilalagay yon. Sa Samsung, hindi. Walang nakalagay for some reason. Pero I read somewhere na sa susunod na updates nila is maglalagay na daw si Samsung. Pero wala pa rin. So, hindi para sa lahat itong feature na to, although available na dapat siya sa Android 14. And dito naman sa Nothing
So you can see, this is an ating phone 2A. Wala rin nakalagay actually. Battery health, wala rin hindi na nakalagay. So how to see it? Okay, paano? You can actually install from Google Play Store. Type mo lang is CPU HW. Yan lang type mo. And lahat po ng lalabas yan, actually pwede mo nang gamitin. So, itong top 2 na to, pwede na to. Device info. So, this one, in-install ko na itong dev check. Just in case, kung gusto nyo, open natin. If we check the battery, yan po, makikita natin kung ilang charge cycle na ako. Nakaka 54 charge cycle na ako. That's 0 to 100%. Okay, na charging. Hindi po ibig sabihin na nagsi 0% ako, hindi porket 0% na sinabi ko. Ibig sabihin nun, yung computation lang. Like, kunwari, kahapon gumamit ako ng smartphone hanggang 50% lang. So, may 50% ako nagamit na charge. And then today, ganun ulit, inulit ko lang hanggang 50%, chinarge ko siya ulit. So, 50% din ang nagkonsumo ko ngayong araw. So, that means 50 kahapon at 50 ngayon, naka 100% ako. So, that's 0 to 100% charge cycle. One cycle yon. So, yun po ang bilang dyan, ha? Hindi strictly mean na kailangan nag-battery empty ako papunta sa 100% ulit na charge. Okay? No, hindi po yon. Accumulation po, i-add nyo po yung konsumo nyo kahapon at ngayon and so on. Every 100% counted na yun as one charge cycle. So, naka 54 charge cycle na ako. Okay? Again, no promises na lahat ng Android 14 na smartphones kayang i-show yung ganito. Meron pa rin mga smartphones like Samsung, kahit mag-install ka nito, ayaw i-show yung charge cycle at battery health. So, that's sad. Medyo maarte to si Samsung. Another random tip po. Sa mga smartphones na madalas na nagda-drop yung kanyang mga signal or hindi stable yung signal, full bar pero ayaw mag-load ng mga internet websites, social media, so on and so forth, or even the messenger, alam nyo ba, napaka-basic nyo to. Gamitin nyo po ang airplane mode. Turn on nyo siya ng 10 seconds and i-off lang ulit. Okay? So, kunwari, naglolo ko to. Okay? Applicable to both Wi-Fi and mobile data, ha. Again, gagana po ito kahit Wi-Fi at mobile data. Okay? Kung aliman doon ang gamit nyo. So, turn on nyo lang yan. Magbilang kayo ng 1 to 10. 1, 2, 3, hanggang 10 seconds and then saka mo i-turn on. Usually, no promises na 100%, not absolute, pero usually, umu-okay na ang signal sa ganung paraan. Okay? Just so you know lang. And another tip, actually, naturo ko na to 2020 or 2019, pero some people hindi pa rin alam pala yung ganung technique. If sa lugar nyo is mahina ang 5G, okay? Or 4G, mahina, you can switch po, di ba? Alam nyo, aware naman po kayo doon. Punta po kayo sa inyong SIM settings and then punta kayo sa preferred network. Kunwari, dito sa area ko, may 5G signal nga ako pero papalya-palya. What I can do para mas maging stable siya is ibababa ko siya sa 4G and usually, nag-i-improve na yung internet niyan. Usually. Pag hindi pa rin, you can try pa rin sa 3G since may 3G pa rin naman po hanggang ngayon dito sa Pilipinas. Ikot-ikutin nyo lang po. Hindi porket available ang 5G or available ang 4G sa area nyo is yun ang susundin nyo. Minsan, kailangan nyo rin manual na switching. Trust me, gumagana po yan. And every time na nagsuswitch kayo, try nyo munang airplane mode ng 10 seconds again. 10 seconds din i-on nyo. Usually, fix na yung signal. If hindi, baka talagang yung area nyo na ang issue or worst, yung smartphone nyo talaga ang mahina sumagap ng signal. Usually, ang mga mahina sumagap ng signal ay mga entry-level na smartphones. Napatunayan na po natin yan. May 3 video na po tayo tungkol dyan. Tinas natin. The more na mas nagmamahal ang smartphone, the more na mas maganda ang modem niya. Mas mura ang smartphone, mas palyado ang modem niya, mahina sumagap ng internet. Okay? Mahina ang reception. Okay, napatunayan na po natin yan. May test na po tayo. Hanapin nyo lang dito sa channel ko or try ko. Iwan yung link sa video description. Again, kapag palyado, hindi stable ang signal, use po yung preferred network. Kaya nga po nilagay yan dyan kasi para meron tayong manual option. Okay? Hindi porket available ang 5G is laging 5G na gagamitin nyo. Minsan, mas malakas pa rin ang 4G and sometimes chumachamba ang 3G. Okay? Yan po ang para sa signal reset. Parang nire-reset mo lang po yung signal. Okay? Now, another issue sa ibang smartphone is delay yung notification. So, sa mga delay ang notifications, ito po ang technique dyan. I-open nyo lang po yung inyong recent screen or recent apps. Ito, kagaya nito. Yan yung view na yan. Usually, meron po dyan nakalagay na lock or keep in the background, something like that. Iba-ibang smartphone, iba-iba din yung nakalagay kasi. Pero usually, ilalak mo siya sa recent app. So, kahit na mag-clear data ako rito, hindi dapat siya mawawala kasi andun pa rin siya. So, try natin muna saglit. Wait lang. Kapag nilock nyo po kasi yan, magiging always active na po yung app na yan. So, gagawin nyo lang po ito siyempre sa Messenger lang at saka dun sa text
sa SMS app nyo. Kung delay din yung SMS app nyo. Kasi para maiwasan nga na natutulog siya or nag-i-sleep yung app. Kasi minsan masyadong aggressive yung mga Android skin or Android OS like kay Xiaomi, yung iQOO na brand ng Vivo, na yung gaming brand ng Vivo, yung iQOO is napaka-aggressive po. Napakaganda ng battery life kasi nga aggressive po masyado yung kanyang optimization. Ipinapatulog niya lahat ng app. So that is why usually delay yung mga notifications sa iQOO and sometimes sa Xiaomi din. Ganon din ang ginagawa ng Xiaomi. Masyadong ino-optimize para makatipid sa battery. Late na masyado dumarating or minsan hindi dumadating agad yung mga notifications or mga chats and messages nyo. So what you can do is i-lock nyo po yung sa settings. Okay? Usually kapag tinap nyo yung logo icon sa recent, andun na po yung options. Okay? And kapag ka nag-swipe po kayo, nag-clear kayo ng inyong recent, huwag nyo pong idamay yung messenger para hindi po maapektuhan yung delay or yung on time na pag-deliver ng chats and messages. Another way, pangalawang way para hindi po ma-delay yung mga chats nyo sa messenger nyo especially is punta po kayo ng app info. Usually long press lang. Hanapin nyo po yung may letter I, yan, app info usually. And then pag pumunta po kayo dyan, punta po kayo sa battery, app battery usage, i-set nyo po siya sa unrestricted. Okay? Usually, nakakatulong din po yan para hindi na mag-delay yung notification. Okay? Pero, like I said, minsan, pumapalya din ito kasi masyadong aggressive talaga ang software ng ibang mga Android skin. Like yun nga, sa iQOO and sa Xiaomi. Napansin ko lang po, observation ko lang yon. So, unrestricted. Okay? And then, of course, sa mobile data, sa set mo na unrestricted data usage din. Again, sa mobile data ito and sa mobile data and Wi-Fi yan actually. So, i-on mo to, background data and unrestricted data usage para hindi po na-delay yung internet flow ng app na yan. Okay? So, hopefully, makatulong yan para mabawasan yung delay. Hindi man siguro perfect, pero at least I'm hoping kasi hindi naman pare-pareho ang mga software. Pero I hope makatulong yan kasi nakatulong yan dati sa iQOO. Yun nga lang, may panaka pa rin like pagka umabot na ng 1 hour kung hindi hinawakan yung phone, talagang wala no choice, hindi na siya nag-work. Pero kung within 30 minutes lang, 15 minutes lang, okay pa, nakakapasok pa si notification. Pero yun nga, may mga Android skin talaga ng mga Android brand na masyadong mahigpit yung kanilang optimization. So yun po para sa mga delay ang chats nila sa Messenger. So para naman makatipid ng battery, pansin nyo minsan malakas or mabilis maubos ang battery. Try nyo i-checkin yung battery usage nyo dito sa settings, punta kayo sa battery and then check yung battery usage. Usually makikita nyo rito kung ano yung mga apps na malalakas kumonsumo. So this one, TikTok at saka Facebook actually, pero kasi nabura na kasi nag-charge tayo kanina. Pero TikTok, Facebook, usually malalakas yan, di ba, sa battery. Kapag yun ang nakita nyo, kagaya nito, nangunguna si TikTok sa paggamit ng battery ko, alam nyo ba na pwede nyong bawasan ng konti? Okay? Not really sobrang extensive na aggressive talaga ng pagbawas ng battery. Pero pwede nyong bawasan ang activity ng mga apps, social media apps. Specifically, syempre, yung pinakamadalas natin gamitin, Facebook, TikTok. Yan, dalawang yan. And sama na rin natin si YouTube. Okay? What we can do is punta lang tayo sa kanilang mga app info, yan. And then punta tayo sa battery usage. I-set nyo po siya sa restricted. Yes, i-set nyo lang po siya sa restricted. Wag optimize, restricted para hindi po siya gumagana while in background. In background. So, kapag times na like Messenger naman ang gamit nyo or YouTube naman ang gamit nyo or Netflix naman ang gamit nyo, para hindi po ito nakikigamit ng battery, iset nyo po siya sa restricted. Okay? That way, ang gagamit lang ng battery is kung ano lang yung app na gamit mo. Kung nasa background si TikTok, nasa background si Facebook, hindi po siya gagamit. So kahit pa paano, makakatulong din po yun. Makabawas-bawas din ang konsumo ng battery. Okay? Same goes with Facebook. Again, punta sa app info, battery, restricted. As you can see, naka-automatic talaga sa akin Facebook. Naka-restrict na po talaga siya. And add ko na lang din, mobile data and Wi-Fi. Set nyo po siya sa off. Okay? Huwag nyo po siyang bibigyan ng background data. Background po yan. Data in background. So, pansin nyo, naka-off yung akin. Ayoko siyang bigyan ng data during background. Kapag hindi ko naman siya gagamitin, hindi ko kailangan na gumagana siya sa background. Nakikigamit ng battery at internet. Okay? Gawin nyo to sa mga social media apps. Huwag nyo pong gagawin ito. Again, huwag nyo pong gagawin ito sa Messenger as a chat. Gawin nyo yung kaninang tinuro ko naman kung paano hindi ma-delay yung mga chats nyo. This one, para sa delay talaga to. I-delay nyo talaga. Since hindi naman nyo siguro ginagamit ang Facebook nyo para sa chat. Ang ginagamit nyo is yung Messenger, di ba? Except siguro sa mga business page dyan. Okay? I'm sure may purpose talaga yung mga Facebook nyo. Para sa mga normal na Pilipino na hindi naman gumagamit ng
Facebook page as their business something. Ito po gawin nyo sa Facebook. Huwag nyo pong gagawin ito sa Messenger. Sa Facebook app lang. And sa TikTok, of course. And sa Instagram din. Malakas din kumain actually ang Instagram sa background kasi pag-aari din po siya ni Facebook. At iba-iba pa mga social media apps na hindi nyo kailangan ng real-time na notification. So, yun po. Again, mobile data off, battery usage restricted. Okay, understood? Lastly, may nagtanong recently actually, may mga dalawa yata yun. So, naalala ko na siya ngayon. Kung paano daw po maglinis ng smartphone screen. Ito, pansin nyo, ang daming smudges. Teka, off natin para kitang-kita nyo. Yung mga smudges, mga dumi-dumi, dugyot. So, I would recommend na gumamit kayo ng cloth na slightly basa lang. Again, slightly basa lang para talaga matanggal siya na mas maayos. Lalo na kapag medyo yung parang putik na or sebo na kumapit sa screen. I would recommend that. Okay? Kuha kayo ng cloth, tapos basain nyo lang ng konting-konti lang. Huwag po basang-basa kasi baka po pumasok yung tubig naman sa mga singit-singit ng smartphone nyo. Especially kung hindi IP68 certified yung mga smartphone nyo. Huwag po yung todo basa. Yung damp lang, yung medyo basa lang yung cloth and then yun na po yung punas nyo. Okay? Pero, kung okay lang sa inyo, ito talaga gamit ko, pansin nyo. Okay lang sa inyo, gumamit na lang ng microfiber. Kasi mura lang po ito. Nasa 10 to 15 pesos po ito sa TikTok at saka Shopee, Lazada, something like that. Okay po ito again kung walang sebo-sebo dyan na parang kumapit na yung matigas na. Kapag ganon, okay po ito. Pero kapag may mga matitigas na bagay, like parang pintura or sebo ng pagkain nyo, dumikit yan, hindi nyo napansin, natuyo, tumigas. So mahirap tanggalin. Baka ma-damage nyo yung coating ng screen. Ang gamitin nyo pa rin is yung mamasa-masang basahan or tela. Mamasa-masa ng konti lang. Mas effective po yun. Pero for cases na fingerprint smudges lang, ito mga smudges lang, mga oil lang ng fingers ko. So pwede na po itong microfiber. Kung mapapansin nyo, kapag gumamit tayo ng normal na basahan, hindi po talaga siya totally nalilinis. So kumakalat lang yung sebo. But if you use microfiber, gaya nito, ang bilis lang po maglinis. Kahit hindi ko po yan dinidiinan. Talagang sa tipong nakapatong lang yung kamay ko, wala na halos yung smudges, microfiber. Kintab na agad. So, mas effective po itong microfiber na mga basahan. Again, nasa 10 pesos. Nakakabili nito isang bundle. 100 pesos, parang 10 pieces na nito. Nakakabili po nito. So, try ko mag-iwan ng link sa video description. Gamit po kayo ng microfiber. Mas okay po siya. So, ang ganda lang. Again, yun po ang mga random Android tips natin for 2024. Isang random Android tips lang. Try ko makagawa pa. Pero, yun lang yung naisip ko na feeling ko magiging useful sa inyo. And hopefully, useful nga talaga. Kung hindi, okay lang din naman. Wala naman magagawa. Kung alam nyo na talaga ito dati pa, good for you. I congratulate you. Alam mo na pala. Pero if ever man, kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng mga videos, mga tips and tricks, please consider subscribing, liking, and sharing. Hanggang doon lang. This is Scott Man. I'll talk to you again soon.